Kristo ay muling nabuhay, naig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sa minyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo, araw ng Pong Isus Nazareno, at ating ialay ang misang ito para sa ating mga personal na intensyon, at higit na sa mga intensyon sa mga nakaugnay sa atin ngayon sa misa sa pamagitan ng Facebook Live at ibang social media, at espesyal din nating ialay ang misang ito para sa mga frontliners natin, ng mga kapwa nating naglilingkod para sa kagalingan ng ating mga kababayan na may kahirapan dahil sa COVID-19. Ating ialay din ang mga iba't iba pang mga personal na intensyon para sa misang ito. Ngayon, atin pong pagnilay-nilayan ang kabutihang loob ng Diyos na kung saan ay Kanya pong binigyan ng paglaya ang mga apostol. Sa gawa ng mga apostol, ang mga apostol sa pamagitan ni Gamaliel ay pinalaya. Ito ay pagpapahayag sa kabutihang loob ng Diyos. Ang kabutihang loob ng Diyos na pahayag din sa ating Ebanghelyo ni San Juan, na kung saan pinarami ng ating Panginoong Hesus ang pagkain upang mabigyan ng pagkain ang 5,000 na tao sa pamagitan lang ng 5 tinapay at 2 isda. Sa buhay natin, marami ang ibinigay na kabutihang loob ng Diyos sa ating buhay. Ngunit sa mga sandali na hindi natin ito napahalagahan at hindi natin natapatan sa ating buhay, nagagawa din ng kabutihan sa ating kapwa at tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong ang iyong anak na nabayubay sa krus para sa aming lahat upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin awang makamtan ang pagkapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan, at iginagalang ng buong bayan. Inuutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita, "Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Tedias,
na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit na may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea. Noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din na maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ito masasanla at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel, pinapasok na muli ng mga apostol, at pagkatapos ipapalo at pagwalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus, at araw-araw nagpunta sila sa templo at sa mga tahanan, at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginoong makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya
sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating napakaraming tao. Tinanong ni Jesus si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryo tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po itong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Papaupuin niyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat. Humigit kamulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi sa mga tao, gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propitang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon ay Biyernes at itong Biyernes ay para sa ating pong Isus Nazareno. Alam ko po na napakarami sa inyo na gustong lalapit sa pong Isus Nazareno, lalo na ngayong mayroon tayong pangangailangan na ating maigpawan, na ating matagumpayan ang mga pagsubok na ito ng health crisis dulot ng COVID-19 na magpahanggang ngayon ay wala pang natuklasang gamot upang ang pandemya o ang sakit na lumaganap na sa buong mundo ay mabigyan ng lunas at makontrol na rin ng lahat ng tao. Pumalo na sa buong mundo ng higit na 2 milyon ang mga kaso ng COVID-19, 2,633,462 at ang namatay ay umabot na ng 180,330. Napakarami na po ito. Ang Estados Unidos pa rin ang siyang nangunguna sa lahat na mayroong 867,083 na kaso at 48,000 na at 925 ang namatay. Samantala, ang Pilipinas, ito po sa atin, pangatlo po tayo sa Southeast Asia na may pinakamaraming kaso. Ang Singapore ay may pinakamaraming kaso, 11,178, pero 2 lang ang namatay. Ang Indonesia ay may 7,775 na kaso at 647 ang namatay. Sa Pilipinas, nadagdagan ang ating mga kaso, umabot na ng 6,981 na kaso at 452 na ang namatay, nadagdagan ng 16. Kailangan po natin ang pagdasal, maraming panalangin upang ang kabutihang loob ng Diyos ay atin pong madama. Kinakailangan po natin ngayon sa ating panahon ang tunay na dasal, ang
mahigpit at malalim at taimtim na ugnayan sa ating Panginoong Hesus, sapagkat hindi po mabigyan ng lunas ang pandemya na ito sa pamagitan ng paghihigpit, sa pamagitan ng pagpapahirap pa ng taong bayan. Sugatan na sila. Nagkaroon na sila ng psychological sickness na ito'y mahirap maghilom kaysa physical na karamdaman ng COVID-19. Kailangan natin ang pag-unawa at habag sa lahat ng mga nasa may kapangyarihan upang agarang mabigyan ng atensyon at paglunas sa pamagitan ng tunay na pagbigay ng kagalingan at kabutihan. Kagalingan para sa mga may sakit sa pamagitan ng pagbibigay ng plasma ng mga gumagaling. At kabutihan para sa mga nagugutom ngayon. Napakaraming nagugutom ngayon dahil sa kawalan ng trabaho, na sana mabigyan sila ng paraan na mabigyan ng tulong sa pamagitan ng ating pagbabaginan. Sa atin pong mga pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, Kabanata 5, talata 34 hanggang 42, dahil sa ginawa ng isang guro na si Gamaliel ay napalaya ang mga apostol. Ibig sabihin, kapag ka mayroong gumawa ng kabutihan, marami pong mapalaya. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verse 1 hanggang 15, ang kabutihang loob ng Diyos ay napahayag sa pamagitan ng kanyang pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom. 5 tinapay lang at 2 isda. Ngunit dahil ibinahagi ito ng tao sa ating Panginoong Diyos, pinarami ang kakarampot na ibinigay natin sa Panginoon upang mag-umapaw pa ang kanyang ibibigay para sa ating lahat. Ang 5 tinapay at 2 isda, nakapagtipon ang mga apostol ng 12 na bakol nito, na ibig sabihin, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kailangan lang po natin ang tunay na malaliman na ugnayan sa Kanya. Ipahayag po natin ang ating tunay na pananalig sa Kanya at pagmamahal at pag-ibig. At ang Panginoong Diyos, alam po niya kung ano ang kinakailangan natin ay Kanya pong ibibigay kapag taos puso ang ating ugnayan sa Kanya. Ngayon sa panahon ng misa, itaas po natin sa Panginoon ang ating mga panalangin. Pagalingin na yung mga may sakit at mabigyan na ng tunay na kagalingan ang mga taong nagugutom at nangailangan ng kalinga. Harinaway ang Panginoong Diyos sa Kanyang kabutihang loob ay maghimok din ng ating kapwa na kanilang maipamahagi ng dekalidad ang kanilang panahon, ang talento at yaman, ang mga pagkain sa lalo't higit ng nangangailangan, at ang mga kagalingan na maibigay sa mga may sakit ay agarang maibigay na upang ang Diyos ng kabutihan ay mapayag sa kabutihang loob nating lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangailangan. Atin pong itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo
bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin kakanin sa araw-araw. Nawa magkaroon ng agarang lunas sa coronavirus pandemic na nagpapahirap sa marami upang hilumi na ng Panginoon ang mga may sakit, bigyan ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa kanila at tulungan tayo magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Sa tahimik po ating idulog sa Panginoon ang ating personal na intensyon. Isama po natin ang intensyon ng mga nasa frontline at ng mga taong mga may sakit ngayon at mga pamilya na nangailangan ng kagalingan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw, ang anak na buhay at naghaharing magpa sa walang hanggan. Amen. Aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa iyo, Ama. Pasasalamat sa biyaya natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsusubaybay ang bigay mo sa aming puhunan, ay hindi masayang kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan, at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay niya na. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ng tanang obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Rafael, ni San Roque, ni San Lazaro, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na muhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin, mga nagaling na utos sa turo ni Jesus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang
Pagpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nang namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyang kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa.
na ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihainan, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Ang taga-Israel, bayaang sabit kanilang ihayag. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihainan, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Hallelujah. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsusubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan, upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antada mo sa kanila ng kamalmahalang cross. Ngayon ikay nawalhati na diyan sa langit na nalig kaming ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at sa iyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Ngayong panahon ng health crisis dulot ng COVID-19, kinakailangan po natin ang makiugnay ng taimtim sa ating Panginoong Diyos at atin pong pasiglahin ang ating panampalataya, ang ating pananalig sa Kanya upang tayo po ay pagalingin ng ating Panginoon, hindi lang ating katawan, lalo higit na ang ating kaluluwa. Ating ipagdasal ang lahat ng mga nangailangan ng dasal, lalo na yung mga pasyente ng COVID-19, yung mga nasa front line
yung lahat ng mga pamilya ngayon na lalong nahihirapan dahil sa pinahaba na lockdown at lahat ng mga naapektuhan ng paghihirap dahil sa itong COVID-19. Harinaway, pagalingin na ng Panginoon ang lahat at tayo ay mabigyan at mabuhusan na ng kanyang biyaya. Ngayon na po ang pasbas sa mga dibuto at pag-wasbas sa ating lahat na mula sa pong Jesus Nazareno. Taimtim po nating damhin ang kanyang pag-wasbas. Yung mga nanood po ngayon sa mga bahay nila o kung saan man kayo sa hospital man o sa kung saan kayo ngayon ay naroon, pakilagay niyong kamay sa dibdib upang taimtim na tanggapin ang pag-wasbas ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihegmos na ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtan naman nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo sila, Panginoon, na ngayon ay nakiisa sa amin dito sa banal na misa sa Quiapo Church. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala ang pangako lang sa binyag na ikaw ay kanilang ibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Pong Isus Nazareno. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Gandang magkapsin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng